Plano nitong si Senator Raimie Marcos na padalhan ng sabina ang ilang mga miyembro ng gabinete, mga opisyal ng gobyerno at mga opisyal ng pulisya upang pilitin silang dumalo sa pagdinig ng Senado ng Pilipinas. Kahapon ay nagsagawa muli ng pagdinig ang Foreign Relations Committee ng Senado sa pangunguna ng Presidential Sister upang imbestigahan ang naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sa kabila ng una ng pagsulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa Senado at sinabing hindi nadadalo ang mga miyembro ng gabinete nitong si dating Pangulong o ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na una nang dumalo sa pinakaunang pagdinig. Ikinatwiran din dito nitong si Executive Secretary Bersamin yung executive privilege para yan sa ilang mga opisyal. Ayon naman kay Senator Raimie, maraming pangalan ang nakalista na papadalhan ng sabina upang padaluhin sila sa susunod na pagdinig ng kanyang komite. Kasama sa mga papadalhan ng sabina ay ang mga opisyal ng pulisya tulad ni na Criminal Investigation and Detection Group Chief Nicolas Torre III, Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil, ilang mga miyembro ng gabinete ng Pangulong Marcos at ng iba pang mga opisyal. I bring him home. Ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami pong tanong. Ngayon, dala-dala ko ang iba't ibang sabina. Pagkahaba-haba po ito, hindi naman siguro covered ang bawat pulis ng executive privilege at ng subjudice. Andito yung mga sabina para kina Jean Fajardo, General Nick De Loso Torre, ang ating mga sekretary, Special Envoy Marcos Lacanilao. Ang dami po ang dami-daming hindi sumipot, kaya hindi tayo makausad sa atin. Andito rin si General Marbil, ang dami pong sabina. Ang problema ko, talagang kinakailangan pirmahan ito. Ayon naman kay Senate President Francis Escudero, may ilang mga sabina na siyang pinirmahan mula sa ilang hiniling ng Presidential Sister. Pero giit ng abogadong senador, ipinadala muna ang mga sabina sa legal team ng Senado upang pag-aralan itong executive privilege ng ilang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ang ko na yung sabina doon sa dalawang nire-request ni Senator Raimie. So, imbis na sa usaan namin pinadala ng Secretary General, pinadala yung aking sabina sa legal ng Senado para pag-aralan yung epekto nung pag-invoke ng executive privilege kaugnay sa mga sabinang napirmahan ko. Huling gusto kong mangyari, sa gitna at sa kabila ng napakarami ng kaguluhan sa ating bansa, ay dagdagan pa ito sa pamamagitan ng isang constitutional crisis kaugnay ng sabina sa kabilang banda at invocation ng executive privilege sa kabilang banda. Kaya minabuti ko, bagaman abogado ko, na-refer ito sa aming legal department para sa karampatang rekomendasyon. Kung babalikan sa naging pagdinig ho kahapon mga kabombokas Star Nation, muli pong naungkat kung sino ang may pakana o kung sino ho yung nag-utos para sa pagpaparesto kay dating Pangulong Duterte. Paglapag po niya dyan sa Ninoy Aquino International Airport nitong Marso 11, binalikan ng Senado ang naging kasagutan nitong si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na sila ay na-deputize upang suportahan ng Philippine National Police at bahagi ng constitutional duty ng Armed Forces of the Philippines ang pagsunod sa legal process. Tanong ng Presidential Sister, sino ang nag-deputize sa Department of National Defense? Git naman nitong si Senator Ronald De La Rosa, walang ibang makapag-dikta sa Department of National Defense dahil walang mas mataas kaysa sa kalihim nito kundi ang Pangulo ng Pilipinas. Ayon kay Senator De La Rosa, maliwanag pa sa sikat ng araw na ang Pangulo ng Pilipinas ang nagbigay ng naturang kautusan. We were deputized. Ang tanong ng taong bayan, sino nag-utos? Sino nag-deputize? Yun ang tanong. Nobody can make, Madam Chair, nobody can make an utos or an order to a Secretary of National Defense. Kundi, somebody above him. Who is above the Secretary of National Defense? It is the President of the Republic of the Philippines. Di ba? Alangan naman, yung Secretary of National Defense is taking orders from a general ng armed forces. It should be somebody from above. So, maliwanag pa sa sikat ng araw na presidente ang nagbigay ng order na yon. Bahagi po yan ng magkasunurang tinig mga kabombo nitong sina Senator Raimie Marcos at Senator Ronald Bato de la Rosa. Kuha pa rin po yan dun sa pagdinig ko kahapon na pinangunahan ng Presidential Sister sa ilalim po yan ng Senate Committee on Foreign Relations.